Remember to always use the formula before you do the factoring. Saad ng professor namin kaya naman madali din ako nag-take note dahil masyado siyang mabilis magturo. Distracted naman si Top dahil kay Charlotte. Siya kasi yung babaeng lagi niyang kinaiinitan ng ulo at laging bukang bibig. Kinumpronta ko na siya kung may gusto siya pero todo deny naman siya hanggang sa nung malapit na kaming magbakasyon. Saka na siya umamin na gusto niya si Charlotte. Yan kasi denial pa, halata naman. Sinamahan niya lang ako ng tingin at palakad-lakad ulit, kakaisip kung paano manligaw. Ayun, alam ko na. Total, kasama ko naman siya sa bahay. Alam ko nang gagawin ko. Saad niya sabay iwan na sa akin. Napairap na lang ako ng tingin at inantay na ang announcement ng results. As usual, kami na naman ang nangunguna ni Top sa batch namin. Kaya naman umalis na rin ako para makauwi na at makapagpahinga. Ganon ulit ang ginawa ko nung bakasyon, ang online selling. Nakahanap na din si Mama ng ospital sa Korea ng magandang reviews at reliable ang benefits. Makalipas ang ilang linggo, nandito na naman kami sa campus at eto ang huli naming taon bilang estudyante sa sikat na school na ito. Lagi na lang 2 oras ang tulog ko dahil sa dami ng mga binabasa at sinasaulo ng mga terms. Lagi naman akong pinapaalalahanan nila Mama na laging kumain sa tamang oras at dapat may tulog pa rin ako kahit minsan ay hindi ko na nagagawa pang magpahinga. Nagsimula na rin manligaw si Top at sa una ay palpak siya dahil hindi raw niya ito nagawa noon kay Nikki dahil naging MU daw sila agad at hindi na daw nagpaligaw si Nikki. Okay, prepare now your pens and keep your notes at your bags. Ginawa naman na namin ang saad ng professor namin pagkatapos na pinamigay na niya ang test paper para sa 3rd sem. Makalipas ang ilang oras ay nakainat-inat na rin ako at sumama na kila Tob. Nakakahiya nga sa kanila dahil may mukha akong third party. Kaya minsan ay mag-isa na lang akong nakain pero ngayon inaya kasi ako ni Charlotte dahil gusto niya daw ako maging close. Binilin din kasi ako ni Top sa kanya na bantayan pag wala siya dahil baka may nagmamanman din daw sa akin. Lumipas ang ilang buwan at nandito na naman kaming muli para sa pinakahuli naming exam bago mag-graduation. Sobrang saya ko dahil nakalipas ang ilang taon ay masasagawa ko ng mga plano ko kila Mama at Papa at para sa sarili ko. Inaantay na namin ang results at nag-celebrate sa bahay ng mayaman naming kabatch. Madami ang bumati sa akin dahil sa pagiging number 1 ulit. Todo pasasalamat naman ako at nagsaya din. Madami din ang mga opportunities ang bumunga sa akin kahit hindi pa ako nakakapag-graduate. Sobrang proud naman ang sponsors ko at nirecommend ako sa iba't ibang kilalang kumpanya. And our magna cum laude, please stand up, Miss Riz Mendoza of the Business Administration class. Agad namang napuno ng palakpakan ng hall kaya naman tumayo na ako. Kasama sila Papa at pinasabit ang medals. Nag-speech muna ako at saka muling nagpasalamat. Matapos ang graduation ay agad na nagpicture ang batch namin at nagyakapan. Marami ang naiyak at natuwa dahil makalipas ang ilang taong pag-aaral, eto na kami, handa nang tumulong sa ating bansa. Naging masaya na rin ako kay Top dahil makalipas ang 1 taon niyang panliligaw ay sinagot na rin siya ni Charlotte na hindi mo akalaing hired bodyguard niya. Congrats sa inyo ni Charlotte, after ilang years, nagkapag-ibig ka na rin. Kinurot niya naman ang pisngi ko at sinabing magjowa na rin daw ako. Congrats din sa iyo Riz ha. Saad ni Charlotte kaya naman niyakap ko na rin siya at nagpasalamat. Ano na, tara na sa bahay at mag-celebrate ng pagtatapos natin. Agad na kaming sumunod kay Tob at sumakay na sa sasakyan nila. Nagulat naman kami na makita si Madam kasama ang matipunong lalaki. Nagpakilala naman siya bilang ama ni Tob. Agad naman kami nagbigay galang ni Charlotte at nagpakilala rin. Sabi na mahuhulog din sa iyo tong anak ko. Basta huwag mo na siya lolokohin ha, naku. Napangiti na lang si Charlotte at nakipagkwentuhan pa kay Tito.
Pagkadating sa mansyon nila ay abala na ang kanilang mga kasambahay sa paghahanda at pagluluto. Naisa na namin tulungan sila manang kaso pinaupo na lang kami at pinag-intay. Ngayon ko lang nalaman na wala na palang pamilya si Charlotte kaya inadapt na lang siya nila tita at tinrain bilang magaling na bantay nito. Hindi na nagulat si Tob dahil naikwento na ito sa kanya ni Charlotte. Sakto naman dumating na ang pagkain. Kaya naman nag-lead na muna si mama ng prayer at saka kumain. Tahimik lang ako habang sila mama ay pinag-uusapan ng pagpapagamot ni Papa na isa nang tumulong nila tita ng palihim. Pero nag-refuse si mama at nagpasalamat dahil malaking tulong na raw sa amin si Tob. Makalipas ang 1 linggo, madami nang lagi ako natatanggap ng mga promotion ng mga company na nais akong makuha. Kaso nag-refuse muna ako dahil nga ipapagamot muna namin si Papa bago ako magtrabaho. Nandito ako ngayon sa kwarto at naghahanda ng mga iimpake para sa pag-alis namin. Estimate din kasi ni Mama na baka taon din kami doon. Baka makabalik dito. Kaya naman malalaki ang dadalhin naming bagahe. Sa susunod na araw na kasi yung alis namin. Kaya naman di na muna pumasok si Mama para maimpake ng maayos ang mga gamit nila ni Papa. Samantala, nagpapaiwan naman si tita dito para daw may tao sa bahay. Saka na daw siya dadalaw pagtapos ng operation. Kamusta anak? Ayos na ba sa iyo ang mga dadalhin mo? Tumango naman ako at sinara na ang bagahe. Okay lang ba talaga sa iyo na sumama sa amin ng papa mo? Hindi ka talaga muna magtatrabaho? Makakapagantay naman po ang trabaho eh. Gusto ko ding masubaybayan si papa. Sige, salamat anak ha. Mahal na mahal ka namin ng papa mo. Saad niya sabay yakap sa akin. Ako din ma, mahal na mahal ko kayo. Kumain na muna kami ng tanghalian saka nilagay ng mga bagay sa van nila Tob. Mag-ingat kayo doon amiga ha. Sana maging successful ang operation. Tumawag din kayo pag may kailangan nyo ng tulong, nandito lang kami. Nagpapasalamat naman sila mama at sumakay na. Mag-ingat ka din Riz ha, mamimiss kita pamangkin. Opo tita, ingat din kayo dito ha. Lagi na lang po ako tatawag. Nagpaalam na kami at nakipag-usap pa saglit bago umalis. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na rin kami sa airport at agad na umakyat sa eroplano. Itutuloy.